Hello nga po, ako nga pala si Officer Verbal mula sa CIDG. At narito tayo upang magsagawa ng panayam kaugnay sa nawawalang namin na iyong boardmate na si Juan de la Cruz. Maaari mo pong sabihin mo yung pangalan para sa record. Salamat, Jay. Ang panayam na ito ay voluntary lamang at ang lahat na yung bibigay na impormasyon ay gagamitin lamang sa investigasyon. Naintindihan ba? Sa iyong sariling salita, maaari bang sabihin ang iyong ginagawa noong bandang alas 9 ng gabi noong March 30? Ako nasa Olivas po ako nag-aaral sa sala. Sige, pagpatuloy mo. Pag nag-aaral po ako nun sa sala, may narinig po ako sa katawan. Tapos po, pinuntahan ko at nakita po may pumasok sa loob. Sino yung nakita mong pumasok sa gandang party niyo? Si John P. Cruz po, yung cover din na. Sigurado ka bang siya yun? Opo, sigurado. Gaano siya katagal doon sa kwarto ni Juan? Mga 2 minuto lang po. Pagkatapos niya, anong ginawa niya? Lumabas po siya sa boarding house. Umalis po ako. Pansin, medyo napaisip na ako nun kasi nagmamatindi ko siyang umalis. Bukod doon, may kakaiba ka pa bang mga napansin sa mga pinipilis niya? Wala naman. Bukod po sa nagmamadali ko siyang umalis. Sige, sa ngayon, yun muna ang aking mga katanungan. Pero bago tayo magtapos, ulitin ko lang na sinabi mong nasa sala ka nag-aaral noong bandang alas 9 ng gabi at nakita mong pumasok si Jan sa kwarto ni Juan at lumabas matapos ang ilang minuto. Tama? Opo, tama. Maraming salamat sa iyong oras at pakikipagtulungan, JF. Kung mayroon pa akong mga nais linawin at nais itanong sa iyo at maaari ka pa po ba namin makapanayang ulit? Opo, maaari. Salamat na Arikan Maalis. Magandang hapon, ako si Police Officer Johnson Taligado mula sa Investigation Unit. Nandito kami upang magsagawa ng interview kaugnay sa nakawalang gamit ng iyong boardmate na si Juan de la Cruz. Bago tayo magsimula, maaari mo bang sabihin ang iyong buong pangalan para sa record? Ako po si John Doe. Salamat. Ipapaalala ko lang na ang interview ito ay para makakuha ang buong detalye ng nangyari. Inaasahan namin ang iyong buong pakipagtulungan at katapatan sa pagsagot. May mga ulat na nakita ka malapit sa lugar kung saan nangyari ang nakawan kagabi. Ano ang ginagawa mo doon? Napadaan lang po ako nun, sir. Anong oras ka dumaan doon? Mga bandang alas 10. Sigurado ka ba? Ayon sa saksi at sa CCTV, alas 9 ng gabi nang may nakitang kawig mo ang nasa lugar. Baka nagkamali na ako, sir, ng oras, sir. Kilala mo ba ang nawawalan ng gamit? Ay, hindi po, sir. Pero may record kami na dati kayong magkaklase. Wala na, matagal na po kami walang connection, sir. Nasaan ka nung eksaktong oras ng insidente? Ano po, sir, nasa kwarto na po ako, sir. Sige, sa ngayon iyon muna ang aking mga katanungan. Maraming salamat sa iyong oras. Kung sakaling may karagdagan pa kami katanungan o may kailangan pang linawin, maaari ka ba namin muling makapanayam? Opo, sir. Wala nang problema po, sir. Salamat, maaari ka na umalis. Sir. Sa isinagawang panayam, napansin ko ang malaking pagkakaiba ng asal ng dalawang subject. Ang unang subject ay naging bukas, diretso at consistent sa kanyang mga sagot na nagpapakita ng pagiging tapat at kooperatibo sa investigasyon. Samantala naman, ang ikalawang subject ay nagpakita ng pag-iwas sa mga tanong at nagbigay ng hindi magkakatugma na pahayag na maaaring indikasyon ng panlilinlang o pagtatago ng impormasyon. Batay sa kanilang mga kinilos, tono ng pananalita at consistency sa kanilang mga sagot, masasabi kong mas mapagkakatiwalaan ang unang subject. Ang panayam na ito ay nakatulong upang matukoy kung sino ang mga maaaring may mahalagang impormasyon at kung sino pa ang mga nangangailangan ng mas malalim na investigasyon.